Amen. God bless morning po mga kapatid. Aba, ayaw ng aking camera mag-open. May error. Sige po mga kapatid, God bless morning po sa lahat. At patuloy tayo pinagpapala ng Panginoon sa umaga nito. Medyo nalit ng konti, nagkaroon ng technical problem. Pero okay lang. At tayo nakatawid pa rin. Ano po. Sa mga nandyan sa live ngayon, good morning po sa inyo. Sister Nimpa, si Ate Revi, Sister Emelinda, si Ate Nerissa, Sister Mildred, Sister Wilma Fernandez at Sister Sweetie. Ate Lorna, good morning po sa inyo. At Kuya Bobby. So ayun mga kapatid, good morning din kay Pastor pala. Nakalimutan ko pa si Pastor. Patuloy tayo magpapatuloy. April 13, araw ng linggo. At pagkaloob na po natin kay Pastor Nelvin ng pagkakataon. Pastor, good morning po. Soundcheck po. Good morning, Kuya Mabs. Ayan. Ngayon po ay April 13, napakabilis ng panahon natin at tayo ay hindi pinababayaan ng ating Panginoong Diyos. So sabi po dito, ginagamit ng Diyos maging ang ating mga pagkakamali. Yan, baka ating malimutan na naranasan nyo na po ba pagkamali? So lahat tayo nakakaranas ng pagkakamali. So walang exemption dyan. No? Lahat ng mga tao nagkakamali. Lahat ay mayroong mga pinagdaraanan at mayroong mga talagang nahihirapan din sa buhay. So tayo po ay manalangin para sa ating pagsimula. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, anais po namin patuloy na kami po ay sumamba sa inyo sa umaga nito, Lord. Aming idinadalangin ang aming po mga pagkakamali. Patawarin niyo po nawa kami, O Diyos, sa aming pagkakasala. Tulungan niyo po kami na matuto sa buhay. Matuto na kayo po ay patuloy namin kilalanin at patuloy namin sambahin. At patuloy po kami matuto naman ang palataya sa inyo, ano man ang mangyari. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito sa 32:8 ng awit, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Napakaganda nito mga kapatid. No? Ako gusto ko may nagpapayo sa akin. Gusto ko mayroon kong mga natuturo sa akin ng magandang landas. Kaya maganda kasi yun. Lalo na kung ang ating Panginoong Diyos ang magpapayo sa bawat isa sa atin. Di ba? Mas mahusay yun. Mas kapakinabang yun mga kapatid. Sabi dito, tayo ay naglilingkod sa isang mapagbiyayang Diyos.
kapag nakikitungo tayo sa mga taong hindi natin nakikita ang kanilang pagkakamali, malamang ay hindi ko na lang sila papansinin o hahayaan na lang silang magbayad ng halaga ng kanilang problema. Siguradong hindi ko sila pagpapalain dahil sa kanilang pagkakamali. Makapagpapasalamat tayo ng isang tulad ko ay hindi Diyos. So dito po isinula dito ni George na ito. Ang pagkakamali natin, lalo na sa ating Panginoong Diyos, siguro hindi tayo pagpapalain, tayo nagkasala, di ba? Pero yung pagkakamali natin, pwede nating ilapit sa Panginoong Diyos at tayo ay humingi ng tawad at tayo ay kanyang patatawarin, di ba? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nagpapala sa atin sa kabila ng kung sino tayo. Totoo naman yun. Sa kabila na tayo ay makasalanan, mandarambong, mandaraya, pinagpapala pa rin tayo ng Panginoon, di ba? O, hindi lamang na tinutulungan niya tayo na ayusin ang ating mga problema, kundi pinagpapala pa tayo habang nasa proseso. Ang katotohanan ng Ebanghelyo ay ginagamit ng Diyos kahit ang ating mga pagkakamali. Yan. Gayon din sa shut door na karanasan. Yung shut door talagang ang kanilang isipan, yung mga makasalanan, hindi na magbabago Ang mga sabatarian ay may malinaw at seryosong teolohika na pagkakamali. Yan, totoo naman Matapos ang lahat sa panahon ng kasaysayan ng shut door Adventist, naniniwala silang ang gawaing pangangaral ng kanilang kilusan ay para lamang doon sa mga tumanggap ng mensahe ng Millerite noong 1830 at unang bahagi ng 1840 dahil ang pintuan ng awa ay nagsara na para sa lahat ng iba pa. So pagkakamaling theological yun at pagiging judgmental sa maraming mga tao, no? Na sila lang yung maliligtas, sila lang yung nagbago kahit na makasalanan. Maliho yun. Dahil hanggang ngayon, mga kapatid, si Jesus Christ ay nasa langit na mamagitan sa atin. Sino man ang lumapit ay kanyang tatanggapin at kaya pang magbago ng isang makasalanan sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos. Ngunit kayang gamitin ng Diyos ang pagkakamaling iyon. Yan. Paano ginamit ng Panginoon yon? Sa ikabubuti ng kilusan. So una, minarka po na dito na ginabayan niya ang maliit na grupo ng mga sabatarian para gamitin ang panahong iyon ng kanilang kasaysayan para bumuo ng matatag na theological na pundasyon. Yung theology ng sabatarian Adventist. Yung panahon na yun, nakabuo sila ng matibay na theology. Kita nyo yung, kasi patay na yung mga yan di ba? Yung buhay nila mga kapatid, nakita natin ngayon yung kanilang naging mission dito sa lupa. Yung naging mission nila mga kapatid, maraming pinagdaanan silang pagsubok, inihanda sila ng Panginoon, sama-sama sila para magtayo ng isang pioneering na Seventh-day Adventist at ngayon nakita natin yung result. Napakaraming hospital, may maraming mga churches at maraming mga union at nandiyan yung General Conference. Malago yung pangaral ng Seventh-day Adventist. Ito yung mga tao na yung nakita natin yung picture frame. Tayo ngayon mga kapatid, makita na ang mga angkela nakakakita ng picture frame ng ating pong buhay bago tayo mawala sa sanlibutan na ito. Di ba? Ang mga anghel nakakita ng picture frame natin. Kung isusulat natin, pwede rin makikita at mababasa ng iba't ibang mga henerasyon sa susunod na panahon kung hindi pa darating ang Panginoon. Kaya gumamit sila ng kanilang kakaunting pagkukunan sa pangangaral hanggang sila ay magkaroon ng mensahe. Yun po yung una, pinatatag ng Panginoon yung kanilang theology. Pangalawa, matapos na palaguin ang kanilang theological, ano ang sumunod? Nilimitahan nila ang kanilang pangangaral sa ibang Millerite sa pagitan ng 1848 at 1851. Bakit kaya nila nilimitahan yung pangangaral sa iba nilang kasama sa Millerite? Kaya gumamit sila ng kanilang kakaunting pagkukunan sa pangangaral hanggang sila ay magkaroon ng mensahe. Yan. So yun po, ibig sabihin, unti-unti silang nag-ipon ng pera. Yung kasing pangangaral nila napunta sa hindi Millerite. Pinadadala nila ng aklat at pinabayaran sila.
O pinapadala nila ng babasahin at binabayaran sila para makapag-reproduce naman sila. So yun po, hanggang sila ay lumago ng lumago. Di ba? Ganun yung kanilang style noon. Kasi mahirap nga naman yung buhay noon. At yung pala yung kultura noon. Pag pinadalang ka ng babasahin, bayaran mo rin. Ano? Pero ayos lang yun sa panahon nila. Ikalawa, matapos na, pangatlo na to, yung kanina ikalawa pangatlo na to, matapos na palaguin ang kanilang theological na pagkakakilanlan, ay bumalik tayo pala. Ayan. Noon lamang magkaroon ng theological, sila na matatag. Kung babalikan ang panahon ng shutdown ng kasaysayan ng Adventista, tinitingnan ko ito bilang isang kinakailangang yugto sa pagkunlad ng kilusan. Ang Diyos ay nangunguna sa bawat akbang para bubuo ng matibay na pundasyon para sa pag-umpisa ng misyon sa naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bahayan. Yan. Kasi nga naman lahat ng kilusan, lalo na sa Panginoong Diyos at ang Remnant Church, ang Diyos ang nangunguna dyan. Yan, ang Diyos ang gumagabay dyan, mga kapatid. Pinagpapala pa rin tayo ng Diyos. Iyan ay ebanghelyo. Iyan ay mabuting balita. At paano naman ikaw, kaibigan ko? Pinagpapala ba natin kahit ang mga hindi agad natututo? Ayan. Tayo, yung mga matagal na mga Adventista, no? Tayo ay mga trainer. Nagiging tayo mga disciples ni Jesus Christ, magdi-disciple din ng iba. Paano tayo? Tayo ba ay merciful sa ating tinuturuan? Diba? O tayo ay masungit sa tinuturuan natin? Ikaw ba at ako ay may gayon ding espiritu? Ninanais ba natin ito? Hinahamon ko ang bawat isa sa atin ngayon na isagawa ang kanyang biyaya sa araw-araw na nating buhay sa ating mga asawa, mga anak, at kasamahang miyembro ng iglesia. Maging mapagbiyaya tayo. Yan ang pinakatutunan natin. Kung ikaw yung head of the family, ikaw ang leader sa church, sa district o sa area, kamusta ang iyong pakikitungo? Yan. Masungit ka ba sa mga nagkakamali? Isa ako sa mga pinapayuhan ng devotional na ito dahil bilang isang pastor, di ba? Kamusta yung aking ito'y marereflect ko sa buhay ko ngayon. Paano ko makitungo doon sa mga kapatid na nagkakamali? Ano ang aking ginagawa? Tulungan mo kami, amin na ba? Ito yung panalangin natin na maging positibong pagpapala kahit na ang mga tao sa paligid namin ay nakakagawa ng seryosong pagkakamali. Kasi nga, tayo nagkamali din. Seryoso yung pagkakamali natin. Pero ang Diyos, hindi tayo pinabayaan. Pinagpapala pa rin tayo ng Panginoon, di ba? Ginagabayan tayo ng Panginoon. Ang Diyos ay palaging nariyan para sa atin. So ganoon din, pagpalain din natin yung mga taong nagkakamali. So God bless po sa inyo pong lahat at patuloy tayong ingatan ng ating tagapagligtas. Happy God first morning po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Okay, Melms? Amen. Salamat po, Pastor. Ganyan kabuti ang Panginoon, mapagpalang Panginoon, mga kapatid. Kahit ikay magkamali, gagamitin niya yan para ikaw ay mas mapabuti. Kagaya ng halimbawa ng Shutdown Adventist, nagkamali sila ron, pero ginamit yun ng Panginoon para mas maging matatag sila. At pagkatapos ay nabuksan ng tunay na mas malawak pang kaalaman. At ayan, hanggang ngayon sa atin tayo ay nakikinabang at ng kanilang mga ginawang pag-aaral. Ayan, napakaganda ng lesson at nawa tayo sa ating pagkakamali, huwag tayong matakot na lumapit sa Panginoon. Yan ang lesson sa ating mga ganito. Yan ang nakikita ko, dahil kaya tayo nagkamali para mas lalo tayong tatatag at titibay. Hingi tayo ng gabay sa Panginoon para makita natin yung tama, magpatuloy sa buhay na kasama si Jesus. Ayan, Ayan, sige po. Manalangin muna tayo sandali bago tayo lumipat sa kabila. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa umaga na ito. Salamat po sa halimbawa nila ng aming mga pioneer na bagaman sila ay nagkamali sa kanilang mga ginawa, kayo po ay ginamit nyo ito pagkakamali para sila ay maging mas matatag sa pananampalataya, para mas lalong lumago, at higit sa lahat para mas makita ang inyong kalooban. At hanggang sa ngayon kami ay aming nakikita ang kabutihan nito at ang inyong pagmamahal sa amin. Hanggang ngayon ay aming natutunan ang Open Door Adventist na kami bilang isang mananampalataya na nagkakasala paminsan-minsan araw-araw,
ay bukas ang pinto ng inyong awa at pagpapatawad. At kami ay magkakaroon ng pagkakataong magbago at maging handa sa pagsalubong sa nalalapit niyang pagbabalik. Nawa ang aming araw-araw na pamumuhay ay patuloy naming makita niyang pagmamahal at hindi kami matakot na lumapit sa inyo bagaman kami nagkakamali at humingi ng tawad at gabay. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name pray. Amen. Amen mga kapatid. Nagloko yung camera ko. Ayusin natin yan mamaya. Sa ngayon ay connect muna tayo sa kabila mga kapatid. Samahan po ninyo ako. Sandali lang. Hintay lang natin sandali. Okay. Sa decision kaming tatlong officer na kung ano yung presyo ng lupa, yun na ideklara natin sa lahat ng mga papeles. Amen. Kahit na yan ay lalaki ang presyo sa pagtatransact sa mga capital gains tax, lahat ng yan. Hindi, wag natin sasamahan ito ng kasinungalingan kasi banal itong lupa na ito at ang perang ito na ibabayad natin ay hindi sa atin, ito ay pinagtiwala lang. So nag-arrive kami, nagulat po mga kapatid nagulat po yung may-ari at siguro nagtaka siya, yung iba ay ang kalakaran ay i-declare yung totoong presyo ng lupa para sila makatipid. Pero kami, giniit namin mga kapatid na hindi ho, inakailangan po kung ano po ang nakadeklarang presyo. Yun po ang aming pong ilalagay dyan sa document. So lahat po ng dokumento natin mga kapatid, kung ano kung presyo ng lupa per square meter, yun po ang kabuuang halaga ng aming pong nirelease. At yan po ang magiging pangako namin na sa aming pong pag-transfer niyan ay sisikapin po namin na lahat po ng mga papeles ay honest, hindi po dapat mahaluan ng dishonesty. So ayan mga kapatid, yan ho ilan sa mga karanasan po natin na sariwa. Sana po ay masumpungan tayo ng Panginoon na in every corners, in dark and in light, no? In dark and in light, ay kita po ang ating pong honesty sa lahat ng ating dealings sa mga transactions ng ating business. God bless you po sa inyong lahat. Yan, maraming salamat po, Pastor Jerry. Napakagandang pasimula ngayon sa araw na to, no, sa reflection at lalong-lalo na sa mga magandang balita, no, about sa ating lupa. So, sunod po natin si Brother Donnie. Bigyan natin pagkakataon. Yes po, God's awesome first morning po sa lahat. Nakaka-inspire po yung sinabi ni Pastor Jerry. Dalawang bagay po yung gusto kong i-share. Yung una, yung pagiging, nga po yung tungkol sa pagiging, yung subang hindi na pagtatawad sa mga namimili. Ay, minsan sa mga nagbebenta. Tama po yun na imagine po natin. Kagaya ko po, negosyante po ako. Na-realize ko rin po yung gano'n na yung mga nagtitinda sa bangketa, nagtitinda sa palengke, parang ano kasi yan kita po sa business psychology, maski po sa marketing. Kapag nakatawa do kasi ang tao, ang mentalidad po niyan, kahit na po kahit na po 50 centimos, victory ho sa kanya yun Kasi ang sa negotiation ho kasi, kapag yung po bang nakatawad o nakahingi ng discount, ang feeling po ng customer o kliyente, siya po inanalo. That is part of business psychology. Pero ako po, nagiging karanasan ko na po yun na hindi na talaga ako tumatawad kasi kumbaga parang magkano lang naman yung kikitain, tama po kayo Kung sa halagang ang binibili natin sabihin natin ay, halimbawa po, 1 kilo, 200 ang 1 kilo, o kaya kahit sabihin po namin 300, hindi naman ako naniniwala na kikitain po nyo na 100 o 200. Kung kumita po ng 10 o 20, okay na po yun.
Ayun, yun po ang ano. At saka isa pa ho, sa pagtitip po sa pag kumakain po tayo sa restaurant, alam niyo po ang mga Pilipino, parang galit na galit kapag magtitip. No, sa ibang bansa po, yan po courtesy po yan sa mga nagsiserve. Kaya ako pong ginagawa ko ay tinitinan ko muna yung resibo. Kasi meron na po tayong tinatawag na service charges eh. So automatic na po yun. Yung service charge, yan po ay binibigay po talaga sa mga ng mga may-ari ng restaurant. Pero pag wala po akong nakitang service charge, nagbibigay ko talaga ako ng tip kapag karapat dapat bigyan ng tip. Kasi pag hindi naman pagpangit naman po yung serbisyo, hindi ko talaga, sa akin po, sa aking opinion, hindi naman talaga dapat mabigyan ng tip. Yan. Pangatlo, ang karanasan ko din po, kapag ako po nadadalo sa mga iglesia, ay siyempre, di po ba, ang ating si OP, o maski po ika po, kasi mahirap po pag kahit sabi mo bibigyan niyo po ika po doon sa ibang, sa akin po, sa karanasan ko po, naisip ko pag may ibabalik ko po yung ika po, yung doon sa iglesia yon, parang kailangan pa lang i-transmit doon sa Mother Church where I belong, yung ikapo. So, yung ikapo ko talaga, kahit ma-invite po ako sa ibang mga churches, hindi ko binibigay po dun kung saan po ko na-invite, kundi dun sa Mother Church. Pero ang pinag-uusapan po natin, yung pong, paano kapag nagpasa na ng buslo? Kasi di po ba yung COP tsaka ika po, yan po ay nasa sobre. Alam niyo po, malaya ko po, ang ginagawa ko po ay pag nagpasa po, talagang nagbibigay po ako doon. At saka hindi po barya. Kasi parang pantulong na, pasensya na po kayo, karasan ko lang po ito. Kumuha ako, kahit hanbawa po yung, naging practice ko na po yung kapag nagbigay po ako, yung naapektuhan po ako. Kasi nga po, ang prinsipyo ay sacrificial giving. Kapag nagbigay po ako ng kung ano lang po yung nasa bulsa ko, halimbawa, sabi natin 20 pesos, 50 pesos, hindi po affected nun eh. Ang pinag-usapan po natin, na-invite po ako sa ibang church ha. So, pero pag sa ibang church nga po, kapag na-invite po ako, ang ginagawa ko, talagang binubuksan ko po yung wallet ko, kumukuha po ako yung nakaipit talaga doon. Kung hindi ho asul, dilaw. Talaga. Sabi inisip ko, pantulong na po yun doon sa iglesia niyon. So, loose offering na po yun kasi hindi na po ako nakapag yun po ang isang karanasan ko. Ngayon, yung patungkol naman po sa yun na po, business intelligence. Di po ba sabi, maging wise as a serpent, sabi nga ni Pastor Jerry, kinote niya ang Bible. Ngayon, meron ang wisdom mo kasi pag inintindi natin ang ibig sabihin ng wisdom, kasi ang pagkakaiba ng wisdom sa knowledge is actually information we gathered. Now, wisdom is actually application of knowledge. Yan po ang wisdom. Now, dalawang klase ng wisdom. Yung tinatawag na godly wisdom at saka yung earthly wisdom. Ngayon, alam naman natin yung godly wisdom. What is earthly wisdom? Ang earthly wisdom po ay yung pagiging tuso. Kasi di ba nabanggit ko nga po, ang wisdom is application of knowledge. Yung earthly wisdom is wrong application of knowledge. Yung bang nakapanggugulang tayo, bilang negosyante. Tuwang-tuwa ho tayo. Marami hong ganun eh. So, ibig sabihin po nun ay earthly wisdom mayroon tayo. So, sa karanasan ko po yun, pag yung kliyente ko po ay tumatawad, kliyente ko kasi siyempre nagnenegosyo nga po ako, naintindihan ko na po yun na pag tumawad po ito, ang kanyang kahit mayaman po yun, basta makatawad, pinapatawad ko talaga kahit walang kasalanan sa akin. Ibig sabihin, nagbibigay talaga ako ng discount dahil naintindihan mo nga po yung business psychology. Kapag pinatawad ko to, kahit a matter of, sabihin natin, kung ang presyo po ng aking produkto po 158,000. Ang ginagawa ko po doon, ginagawa kong 156,000. Kaunti lang po yun. Kasi ito po sinishare ko to para sa mga negosyante ko. Huwag ko kayong magpapatawad ng malaki. Kasi pag malaki, halimbawa 158,000, binigyan niyo po ng 130,000, ang mentalidad po nila ay ang laki pa ng kikitain ito. Kasi ang laki magpatawad. Kung ako, nagpapatawad ako, 2,000. So, totoo po, 2,000. So, kasi sa kanila, maliit lang yan, pero iniisip nila, nanalo sila sa negotiation. At iniisip nila, ang konti lang magpatawad dito, ibig sabihin, may kikitain pa ito, pero hindi na ganun kalaki. So, yun po, sinishare ko lang po yung experience bilang negosyantes. Salamat po at purihin ng Panginoon. Amen. Thank you po. Yan. Salamat, Brother Donnie. Ganda Brother ng Donnie. Yan. Salamat sa mga advices. Yan, thank you po.
So, Praise the Lord po, praise the Lord. dito naman po tayo, Pastor Jerry, sa sa ating chat room, no? Pastor, pasigit ako konti. Sige po. Sige po. So yun isa ako sa natuto sa tungkol sa business na ito, ano? Pangapat na araw na yata. At lalo na patungkol sa pagiging tapat sa pagtransaksyon. Maganda yan, ano? Salamat kay Brother Donnie, ganun din kay Pastor. Alam nyo, sa mga negosyante, ganito yan, ano? Si Papa ko dati, nung ako yung mga bata-bata pa, accountant yan eh. Umiikot yan sa mga businessman. Dito sa amin, sa mga maliliit na business. Hindi naman actually maliliit, pero mga businessman dito, no? Mga pagtitinda ng mga yero, mga ganyan, mga semento, may mga hardware yan. Para sa every quarter, may ikot siya dyan kasi tinatawag siya para sa tax declaration ba tawag doon. Ang style ng mga yan, ano po, ay hindi i-register lahat ng sales para yung tax nila ay hindi lumaki o maliit lang, ano. Yan ay nakita ko sa lesson natin, ano. Isa ako sa mga natuto diyan. Hindi tayo dapat gagawa ng ganyan, mga kapatid. Oo nga, tayo mga Adventist natuto dito sa God First Morning. Nagsi-COP tapat sa Panginoon. Pero sa gobyerno ay dinadaya natin sila, no. So mga kapatid, Pastor Jerry, salamat po. Naliwanagan ako dahil isa ako dito sa businessman. Maliit na business pero in-apply ko kasi yung ginawa ni Papa. Ginawa ko, pero ngayon hindi ko nagagawin, Pastor Jerry. Salamat sa Panginoon na mulat ang aking mata at ang aking pag-iisip na ako pala ay nagsi-COP pero hindi ako nagiging tapat sa aking katransaksyon, which is yung BIR, ano po, gobyerno. So ayan, ano, salamat Brother Tony, Pastor Jerry, kaya sa lahat ng pastor narito. Ito talaga ang devotional na ito. Natututo tayo. Alam nyo anong pinakamaganda? Kapag tayo natuto, dapat i-apply natin sa buhay natin mismo. Number 1. Para pag sinare natin sa iba, may pagmalaki natin na tayo ginagawa natin yan. Ano po? God bless morning po sa atin. Ayan, thank you, Brother Melvin. Salamat po. Amen. Maraming salamat po, Brother Melvin. So, time check po, mapatid. 4:50 na po. Yan, aga pa. Meron pa. Tayo ay magbabasa, Pastor, dito sa ating chat room. Sige, basa. From Sirin Dion. Ulit lang, ha? Sipo. Yung ating mga tumutulong sa ating mag-recover nung mga pinost ng mga kapatid kahapon si Brother Edmond ay salamat sa mga pagpo-post dito. Brother Melvin, kung ipopost uli natin yung kahapon, kung nag-gather natin, mabasa natin uli. Kaya sa mga kapatid, nag-exert sila ng effort na i-type, hindi man lang natin mabasa. Pasensya na po Paki-recover nga po ulit kung kaya pa natin. Yung kahapon po dito sa discipleship ay nabasa ko po bago matapos dito sa live. Kaya yung kay Brother Arman, okay po yung sa amin. Right. Sige, Pastor, PJ. Sige po, PJ, tuloy tayo. Sige po, from Sirin De Leon, Ancheta, pwede din po nating i-practice na pag may mga paggawa po tayo, maski sa church o sa bahay natin mismo, maghanap po muna sana tayo na sa loob ng church na mga kapatid na maring maglingkod bago tayo maghanap sa labas. Nakatulong na po tayo sa mga kapatid na makikita pa natin na mas may concern pa sila para sa ikagaganda ng mga projects natin. So, Pastor, pwede masingit tungkol po dyan. Sige. Kung rin sana magsasalita. Sige, Brother Donnie, sige po. Ay, pasensya na po. Iyan po magandang ma-promote po sa ASI. Yung ganyang ang tawag po dyan ay networking ng mga negosyante at saka ng mga kliyente at saka networking po ng mga naghahanap ng trabaho at saka ng yung pong naghahanap ng magtatrabaho. So maganda pong i-incorporate ko yung ganyang concern po sa ASI. Salamat po, Pastor Jerry. Pastor. Amen. Opo. Ganito naman po mga kapatid, balansin po natin para hindi ko kayo madi-disappoint. Maganda po itong suggestions na ito. Pero kaakibat po nito mga kapatid, tayo po na mga skilled, make ang ating pong maging value system ay yung excellence. Excellence, hindi ko kasi minsan pagka magkakapatid po tayo,
hindi natin pinag-iigi yung ating trabaho kasi relax lang tayo. Complacent po ba na magkakapatid naman tayo, hindi naman tayo sisitahin yan. Ganun. Tapos pag sinita tayo, dahil hindi maayos yung trabaho, ayun, ay, Brother Donnie, nagtatampuhan na, hindi nasisimba. Ay, masungit yung boss na yan, Adventist pa naman. Gaganong-ganunin natin. Ay, nako, madadala tayo pag gaganyan, no? Hindi natin masusunod itong suggestion ni kapatid na Cyrene. Ang akin po suggestion, habang naghihintay po tayo ng call ng ating mga kapatid na nagpapatrabaho, yung meron po mga construction, maaari, yung iba po na mga professional din, na meron kayong mga firm dyan, law firm, business firm, ay pag-igihin po natin mabuti yung trabaho natin para pag guminhawa yung business ng ating kapatid, giginhawa rin po tayo. Ang masakit niyan, dahil palagay tayo na magkakapatid naman tayo kay Kristo, ay kahit gustuhin man po ng ating mga kapatid na may mga business establishment, nakunin tayo, kung hindi naman po excellent yung trabaho natin, mapapanganib naman po naman yung puhunan ng ating kapatid. Kaya ang aking po suggestion, para maging maganda po itong implementation ng suggestion ni Sister Cyrene, ngayon pa lamang po sa ating mga kapatid na naghahanap po ng hanap buhay at gusto niyo pong tayo-tayo rin po magkakasama sa business na yan, ay pag-iigihin po talaga nating mabuti ang ating gawain. At alam nyo na, ang iisa po nating mithiin. Dapat united tayo sa isang mithiin. Nagtatrabaho tayo hindi para kumita lang. Nagtatrabaho tayo para maging light of the world. Ayan. Light of the world and salt of the earth. Yun po mga kapatid ha. So hindi basta-basta tayo pumapasok lang sa business, kundi ang mga business po natin, yung asin na yan na sinasabi ni Brother Donnie, ay may purpose po yan para po tayo ay makapag-present ng Christ sa marketplace, no? Bringing Christ into the marketplace. Yan po yung sa ASI business industry. Sana ho maliwanag ito mga kapatid, ano? Kaya kung kayo po ay namamasukan sa ating pong mga Adventist na mga kapatid, ang akin pong sanang panambitan sa inyo. Ang goal po natin ay excellence. Excellence na trabaho. Hindi, pwede na yan. Pwede kasi yan. Pwede na yan. Hindi pa pwede yun mga kapatid. Kinakailangan po ay pwede na. Kasi evaluate natin mabuti at pinag-igi ng mabuti ang ating trabaho. Yung mga skilled ay ayusin ang lalupang karanasan para umasenso ang buhay nating lahat. Salamat po. Next. Yan, thank you po. So next po, from Cynthia Galang Castro. You did it right, Pastor Jerry. The Adventist way sa transaction ninyo sa pagbili ng lupa for CLPM. God is glorified sa honesty ninyo. God bless. Amen. Lord. Meron pa dito. Meron pa ito, Pastor. From Leonora Kosyo. So nakikita ko po sa mga tindera na nagtitinda sa palengke na sila ay nangungutang lang po ng 5-6 para sa kanilang puhunan. At ganon din po ang naglalako. Ayan. Yeah. Ang ibig sabihin lang po niyan, Pastor, ni Atinora, siya po ay taga kay Siwan Nueva Ecija, ay yan ang katotohanan. Kaya wag na po nating tawaran mga kapatid. Bigyan na natin sa kalap. 10 piso lang naman ang tubo eh. Wag na natin pong tawaran. Matutuwa pa po yan mga yan na magnegosyo kasi yan lang talaga ang kanilang alam na paghahanap buhay. Praise the Lord. Okay po. Tuloy po tayo. Continue. Yan. So, sabi po dito, we are thought to be gracious and compassionate. At ito ay may apply natin sa mga maliliit na retailers, sellers o tendera. Masarap po ang tawad, ngunit bakit sa mall ay binibili natin ang kahit na anong item na gusto natin kahit na magkano, fix at walang katawad-tawad. Very practical. Tama po yun. Nahit mo po. Sige po, tuloy po tayo. Ayan. So, dito naman po, tuloy po tayo sa mga nagtitinda sa bangketa. Sa bangketa, di na ako tumatawad kasi maliliit din ang naman ang kita nila. Tama po, dapat mas maayos
ang trabaho natin dahil yun pala, hindi pala dugtong yun. Ito iba naman. Tama po, dapat mas maayos ang trabaho natin dahil Adventist tayo. Yung simpleng prinsipyo na yun ay magiging tulay para makilala nila na totoo ngang tayo ay tagasunod ni Kristo. Amen. Okay po, Yan. salamat po sa affirmation. Thank you po. Meron pa po from Imelda Diego. Happy God first morning everyone. Happy Sunday to all. Amen po, Pastor Jerry. Ang pagbabalik ng ikapo at handog CUP, ito ay ang pagpapakita ng pag-ibig natin sa Panginoon na tayo'y po maging masunurin, tapat at mabuting katiwala sa bawat sandali na tayo ay mag-focus sa ating Panginoon, na humayo sa kanyang mga gawain na may kasiyahan at kagalakan sa ating puso, na maglilingkod sa ating mga kapwa, maging maalab po ang ating relasyon sa ating Panginoon, na magkaroon po tayo ng pagpapakumbaan at pagmamahal sa isa't isa, na ipahayag ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Ang isang Adventista, ang kanyang panalangin ay mabisa at makapangyarihan. Tayo po ay mayaman sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya dapat po tayo ay maging kagaya din ng ating Panginoon. Ang ating mga pag-uugali, ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin ay wagas at di nagmamaliw. At ang kanyang mga biyaya sa pagpapala at sa atin ay sumasagana. Kaya gamitin natin kung anong meron talento. Tayo po ay mabuhay. Mamuhay tayo na may kabanalan at pag-ibig. Ang Panginoon ay malapit nang dumating. Naway makasama sa langit na bayan. God bless you. God bless us all. Ganda nito. Ang comment ni Sister Diego, pang devotional na. Sige po, tuloy tayo. Sige po, salamat po. May isa pa. Paano po ang mga Adventista na nagtatrabaho sa government na late pumasok? Minsan, naka-time in pero wala sa workplace. Ba? Naku po. Ano yun? Workplace. Nakakasala din po ba sila? Mambira naman. Hindi ho tanong yan ay talagang naku po, wag hong ganon mga kapatid. Sinabi po dito ni Sister White sa atin, ito hong linya, napakaliwanag ho ng linya ni Sister White, no? Inaya tayo daw po ay light of the world, no? Sinabi rin sa atin ng Panginoon niya. Basahin ko nga uli mga kapatid, basahin ko uli yung tatlong linya lang po ito sa isang paragraph, no? Holiness to the Lord was the great characteristic of the Redeemer's life on earth. No? Holiness, kabanalan. And it is His will that this shall characterize the lives of His followers. Ayan. Tayo daw po kung paano tayo tinatawag ng mga tagasunod ni Kristo. Mga alagad ng ating Panginoon. Ganon din sana ang buhay na katulad na meron ang ating Panginoon. No? His workers are to labor with unselfish and faithfulness, and with reference to the usefulness and influence of every other worker. Intelligence and purity are to mark all their work, all their business transactions. He is the light of the world. In His work, there are to be no dark corners where dishonest deeds are done. Injustice is in the highest degree displeasing to God. Ayan, isa po yung form ng pandaraya, mga kapatid. Yan pong nagtatrabaho tayo, kahit tayo hindi Adventist, para sa atin yung mensahe na yan, ay malaking hindi kinalulungkot ng Panginoon na makita tayong nandaraya sa oras ng kumpanya, oras ng ating church, or kahit saan po, mga kapatid. Binabayaran po kasi tayo sa bawat oras. Yun po ang ating transaksyon. Pumasok tayo sa isang hanapbuhay o sa pagtatrabaho,
na nagre-require po ng panahon, ng oras, at bigay po ng Diyos yan sa atin. Nagre-require ng excellent na trabaho, nagre-require ng isang talent na magagamit para umasenso, hindi natin ginagamit. Mapayan ay sa gobyerno, mapayan ay private. Mga kapatid, mag-time in tayo ng tama sa panahon. Huwag tayong, alam niyo po, pag napakitunguhan po tayo ng, ng technical sa paraan ng paghahanap buhay ng ating mga kumpanya, nakakahiya po kasi, nakakahiya. Tapos ay hawak natin yung Biblia o tayo yung nagpapakilalang Seventh-day Adventist Church. Tapos tayo pala yung mapaprocess dahil sa kakulangan natin ng pagpapahalaga dyan. Oras lang na-dismiss tayo sa trabaho. No? Yung punctuality. Yung punctuality. Alam niyo ba na ang pagpasok ng late ay performance po yon sa atin? Performance po yon. Alam niyo naman po, may mga pagtatrabaho na ganyan sa gobyerno at sa private, ay kapag tayo ay na 3 hanggang 5 na mga tardiness, ay habitual po yan mga kapatid, at yan ay subject po yan for dismissal sa mga napaprocess po ng mga HR. Kaya mga kapatid, kung tayo namamasukan, pagigihin po natin. Pagigihin natin. Sa oras pa lang, hanggat maaari po ay sisikapin natin tayo on time, at kung hindi man po on time ay ahead of time para ho may impress po yung ating pong mga boss, yung ating pong mga supervisor, at mairekomenda tayong iangat ang ating posisyon para sa pagginhawa ng ating pong buhay sa pagiging trabahante. Praise the Lord. Sana po ay madapuan tayo ng panawagang ito sa lahat po ng mga nasa gobyerno, ating mga kapatid. Be the light of the world. No? Be the light of your world in the government. At yun naman po nasa mga private, ay gamitin natin ng honest ang ating po mga panahon na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Salamat po. Thank you po, Sir Jerry. So, patuloy po tayo. Meron pa po dito, galing kay Sir Mar, indeed, CUP, Christ our pattern. Then, kay Brother Ed, kasalanan po yan, kapatid, ang magdaya ng oras. Ayan. So, may mga comment. So, dito naman po from Leonora Cabides, we must be honest up to the single centavo. Huwag tayong hangad ng kagitna at isa salop ang nawawala. Nakakatakot maging dishonest kasi baka higit pa sa hinahangad natin ang kunin sa atin ng Diyos. Ito ay maaaring sa ating mga anak o sino man sa pamilya. Ayan po. Thank you po. May patuloy po yan. May patuloy po yan. Continue. Sabi po dito, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Be honest and sincere. We must have integrity and dignity as sons and daughters of God. Amen. So, maraming salamat. Tuloy po. Tuloy po natin. So, sa bawat transaksyon, kailangan ang katapatan, dahil kung ikaw ay tapat, ikaw ay laging hahanapin sa pagkat ikaw ay tapat na kausap. Ayan. So, galing kay Brother Melvin, hindi po talaga pera-pera ang usaping stewardship. Praise God po. Ayan. So, kay from Lolita, sabi po niya, amen po. Ang pangdaraya ay hanggang sa samba ay atin din dinadaya. 2 oras lang sumasamba pag Sabado. Ay, mas matindi ito. Sige po. Sige po. Ayan. So, patuloy po. Sabi po dito, sabi ni Dan Cruz, sabi dito, hindi po naman tayo taga dito.
Teka lang, natatabunan. Maging maamo. Ayan. Maging maamo po sana, no, sa lahat ng ginawa natin para malugod hindi lang ang mga tao, lalo't higit ang ating Panginoon. Ayan. So yung mga ginagawa daw po natin ay malulugod ang Panginoon kapag tayo po ay maamo. Ayan. Salamat po, Elder Dan. Thank you Alright. po. Meron pa po ba sa Facebook, mga kapatid? Tapusin na natin to. Salamat po sa mga reflections. Praise Thank the you. Lord. Mag-update tayo, Pastor, as of 5 a.m. Time check po. 5:08 na po, mga batid. Yeah, ang ating pong attendance, Pastor, purihin ang Panginoon. Ating attendance sa Zoom ay 71. Ayan. Di ko po ano pa to, Pastor, sa ating Facebook Live. Aha. Tingnan natin kung may nag-update. CLPM at 6. 46. Then sa Zoom ay, yun kanina, 71. Then, Sa Adventist Mission po ay 18. Sa YouTube po ay meron po tayong 5 nakasubaybay. okay, Yun thank you po. po. Thank you po, Brother Edmond. Thank you po. Sige, meron pa po akong isang karanasan, mga kapatid. Ito maaari ay magbigay rin sa atin ng pagbubukas ng kaisipan. Ano? Nung ako po ay bagong Adventista, alam nyo ho, kasi ako po ay converted Adventist po ako. Sanay po talaga akong manlamang. Sanay ako manlamang, mga kapatid. At masaya po ako na yan po yung paraan ko ng pambubuli. Nung ako po ay hindi pa Adventista, kabataan po ako. Ay yung mauna po yung tatay ko ay siya ho ay nagtatrabaho sa gobyerno na parang contractual. Nagdadrive po ba ng ng heavy equipment, yung tinatawag natin na grader, no? Ako po ay assistant niya doon. Siyempre nung hindi po ako Adventist, yung lahat po ng mga nakikita kong barya na nakaipon doon sa kanyang lalagyan doon sa grader, kinukuha ko lahat yun, mga kapatid. Kinukuha ko po lahat yun, kinukupit ko lahat yun. Ay okay naman sa tatay ko, hindi naman niya ako sinisita eh. Tapos ay meron pong pagkakataon na meron pong mga sobrang mga krudo, sobrang langis na gear oil na inilalagay po yun sa heavy equipment. Ay hindi ko alam na yun po ay pwede palang pagkakitaan. So kinukuha po namin yon at binebenta. Binebenta. Dahil dumating po yung pagkakataon na ako po ay nahikayat na, ako po ay siyempre alam ko na, pinagsisihan ko na lahat, yung mga pandaraya at saka po yung mga pangungupit. Ay dumating yung pagkakataon na ako po assistant ng tatay ko. Inuutosan po niya akong kunin ko po yung mga sobrang yon, ng mga diesel at saka po yung langis. Sabi niya sa akin, dalhin mo doon sa palengke, may kukuha doon yan. Hindi na ako sumusunod, mga kapatid. Hindi na ako sumusunod. Ang tatay ko galit na po sa akin. Galit na galit sa akin. Sabi sa akin, nagsabadista kasi. Sabi ko na sa inyo, tama na yung isang sabadista dito sa bahay na ito. Kasi una nag-Adventista yung aking pong kapatid. Ay, tingnan mo, tumitigas tuloy yung ulo mo. Ganyan. Talaga, mga kapatid, ako inaway niya. Tapos pagdating sa bahay ay dami kong sermon. Kung talagang ganyan kayo, malis na kayo sa bahay. So kami po ay pinalis. Sa pagiging honest po, ay nakaranas po ng persecution. Ay ganyan, mga kapatid. Yung pong aking pong asawa ngayon ay nape-persecute ng kanyang mga boss. Dahil po hindi siya basta-basta pumipirma. Lalo na't hindi honest yung transaction. Ay significant po talaga na apektuhan po talaga yung opisina nila. Na hirap sila sa asawa ko. Kaya ang kapatid ay siya ay tinanggal doon sa opisina. Dinimot po. Ang kanila pong pakiramdam ay dinimot yung akin pong asawa. Pero yung akin pong asawa ay tuwan-tuwa kasi nakalaya na po siya doon sa mga tuksong siya po ay pinapipirma na dapat hindi pirmahan ng mga transaksyon. Alam po niyo, mga kapatid, sa halip na demotion ang ginawa, ang nangyari sa kanya, pinromote siya ng Panginoon kasi binigyan siya ng panibagong department na interim department na doon ay malaya niya magagawa ang sarili. Siya po ang boss doon. Wala ang sisita sa kanya. Kaya siya ay kumuha ng mga tao na iilan
At yun ay talagang tuwan-tuwa ang mga tao na ang kanyang kinreate para sa kanyang na department ng government ay nagiging maayos ang kanilang buhay doon at maluwag ang kanilang pagsasama dahil pinipilit nilang itaas ang value system ng Christian value system. At dahil po doon, mga kapatid, ay marami pong nai-impress na mga Christian at lumabas po. Ito ang masakit niyan. Nung malaman na yung aking asawa ay Adventist po, yung po ang mga Adventist na nagtatago sa kanilang mga nauupuan, nagpakilala na wala, tapos mama ko po Adventist, mama ko po Adventist. Ay yan ako mga kapatid. Kung hindi ho natin titindigan yan, tayong lahat ay nakatago sa isang sulok ng kadiliman, ayaw natin mag-highlight ng ating mga sarili. Wala akong magiging liwanag. Kaya purihin ang Panginoon na meron pong isang matibay sa atin. Nandoon po kayo sa inyong lugar ngayon, ipinakikilala nyo kayo anak ng Diyos, na kayo ay member ng Seventh-day Adventist, hindi kayo nahihiya dahil gumagawa po kayo ng tama. Huwag mo kayo magpapakilala pag mali ho yung ginagawa ninyo, nakakahiya po yun. Magpapakilala lang ho kayo pag alam niyo yung tama yung ginagawa ninyo, naninindigan kayo sa prinsipyo ng honesty at saka purity ng inyong transaction. Salamat po. Maraming salamat po, Sir Jerry. Napakaganda ng experience. So, meron pa po tayo dito, Pastor Jerry, kaso yung oras natin ay 5:40 na po. Opo, sige po. Sa bukas na po yung iba, Pastor. Pakilala mo na yung ating speaker. Yeah. Okay po. So, ang ating next na kapatid ay proceed po tayo sa ating stewardship topic. Pero ang ating speaker po, sana ay si Pastor Henry, kaso parang wala po siya. So, ako na po ang sasalo, Pastor. And para naman po sa ating silent prayer at saka sa ating prayer focus para po sa ating adoration and confession ay ang manguna po dito ay Sister Lolit Sixon. Then ang ating thanksgiving and supplication ay si Sister Regina Clemente. So yan po, Pastor, ang pagkasunod-sunod. Maraming salamat po. At first video, Pastor Brother Melvin. May isang nagmamasid, February 3. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Mga Awit Kapitulo 139 versikulo 7. Isang tao ang nagpasyang pumasok sa taniman ng mais na pag-aari ng kanyang kapitbahay upang magnakaw ng mais. Kung kukuha lang ako ng tigkakaunti sa bawat bukid, walang sino mang makakapansin, ang nasa isip niya. Sa ganitong paraan, magkakaroon ako ng maraming mais nang walang kahirap-hirap. Kaya, naghintay siya ng dilim upang isakatuparan ang kanyang plano. Sa kanyang pag-alis, isinama niya ang kanyang maliit na anak na babae. "Sweetie," bulong niya sa anak, "manatili ka dyan at magbantay. Sabihin mo sa akin kapag may taong paparating." Pumasok ang lalaki sa unang taniman ng mais at nagsimulang pumitas. Kasisimula pa lang niya nang marinig niya ang kanyang anak na marahang nagsalita, "Daddy, may nagmamasid sa iyo." Tumingin sa paligid ang lalaki, subalit wala siyang makitang sinuman. Inilagay niya lahat ng kanyang nakuhang mais sa kanyang sako at mabilis na pumasok sa ikalawang bukid. "Daddy, may nagmamasid sa iyo." Babala ng batang babae sa kanyang ama sa ikalawang pagkakataon. Tumingin sa paligid ang lalaki, subalit muli wala siyang nakitang sinuman. Nagalit ang tatay at sinabi sa kanyang anak na babae, "Bakit ba lagi mong sinasabing may nagmamasid sa akin pero wala naman?" "Dad," ang bulong ng batang musmos at itinuturo ang madilim na kalangitan. "Mayroon nagmamasid sa iyo mula sa itaas." Ang payak na kwentong ito ay tutulong sa ating maunawaang kapag gumawa tayo ng mali kahit na tayo pa ay nag-iisa o nasa labas ng bahay ay tunay na nagkakasala tayo sa presensya ng Diyos.
Ang isa sa pinakatiyak na paraan ng pamumuhay ng tapat ay ang palaging isipin na nasa tabi natin ang Diyos. Sa ganitong paraan ay mawawala ang ating takot at pagdududa. Sa halip ay mapapalitan ng kagalakan dahil ang Diyos na ating tagapagligtas at ating manunubos ay lumalakad kasama natin sa pagpapahayag ng ating katapatan. Pagmamuhay ng tulad nito ay magagawa nating manatiling tapat, kahit malayo tayo sa ating mga kabiyak. Magagawa nating parangalan ng Diyos kahit tayo lamang ang tanging Kristiyano sa isang silid-aralan o sa trabaho. Mamumuhay tayo sang-ayon sa kalooban ng Diyos kahit ang bawat isa sa ating kapaligiran ay hindi nagpaparangal sa Diyos. Panawagan. Habang inyong ipinapahayag ang inyong katapatan sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga ikapo at mga handog, magpasalamat sa Diyos para sa pribilehiyo na mabuhay at lumakad kasama ang Diyos ng pag-ibig at kahabagan. Yan. PJ. Yan. So, God first morning po sa ating lahat, mga batid. So, ang ating topic po ngayon ay, ang subtopic ay temptation resisted. Yan. So, kung ating titignan, mga batid, dito, meron akong isang ginawang topic na kung saan ating pag-aaralan ngayon. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 4 verse 10. Then sabi dito, then Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve." So, in the wilderness, mga batid, alam po natin na doon sa ilang ay si Kristo po ay tinukso, mga batid, no? Sa panahong siya ay gutom, no, at mag-isa. At alam po natin na doon siya ay nag-iisa at pagod, no? Ngunit dito, mga batid, siya ay nagtagumpay, no? Hindi sa sariling lakas kundi sa paninindigan, no, sa salita ng ating Diyos. Sa ating panahon ngayon, mga batid, bawat mananampalataya, alam ko na tayo'y dumaranas din, no, mga kapatid, ng kagaya ng pagsubok na experience po ng ating Panginoon. Dumaraan po katulad ng pagsubok ng ating Diyos. Pero dito, mga kapatid, lalo na tayo ay pinalakas, mga kapatid, ng ating Panginoon pag tayo ay ating ibibigay lahat, no, sa ating Panginoon. May tatlong punto ako, mapatid, na ating pag-uusapan at pag-aaralan ngayon. Sabi po nga dito, ang araw-araw na buhay ay bahagi ng ating relihiyon, mga kapatid. Sabi pa nga ni Ellen G. White sa kanyang sinulat, ang bawat transaksyon, mapatid, no, kagaya ng ating ginagawa sa ating mga trabaho, sabi po nga niya dito, ay bahagi ng kanyang relihiyon gaya rin ng panalangin. Kaya kung ating titingnan, mapatid, tayo ba ay tapat, no, sa ating Panginoon, no, pagdating sa mga bagay na, for example, may mga tukso na darating sa ating buhay. So tayo po ba ay makakatayo, no, sa ating pananampalataya? Kaya yan ang malaking katanungan sa bawat isa sa atin. Pangalawa po dito ay inaalok pa rin, mga kapatid, ni Satanas ang mundo kapalit ng ating katapatan. So kagaya nung nangyari kay Jesus Christ, no, ay inalok ni Satanas, mga kapatid, ang mundo, no, kapalit. Kung ating titingnan, gaya din sa ating panahon ngayon, ganun din ang ginagawa ng ating kaaway na si Satanas. Sa Matthew chapter 8 verse 9, chapter 4 verse 8 hanggang 9, sabi po nga dito, muling dinaya siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sambahin or sasamba sa akin. Kaya
kung ano ang nangyari kay Jesus Christ noon, mapatid, maaring sa ating kapanahonan ngayon, na-experience din po natin ito. No? Sabi po ni Ellen G. White, inaalok ni Satanas, no, sa bawat kaluluwa o sa mga bawat mananampalataya, mapatid, ang mga kaharian ng sanlibutan kapalit ng pagsunod sa kanyang kalooban. So, napakahirap po nun, mapatid, no? Kung tayo ay mahina po tayo, mapatid, sa ating pananampalataya, ay siguro ay tayo ay madadala kung ano ang ibibigay or offer ng ating kaaway na si Satanas. So, kung ating titingnan, mapatid, inaalok ng kaaway ang tagumpay, no? Kayamanan, at alam po natin, iba po, mga kapatid, ay kasakitan, no, kapalit ng ating prinsipyo. So minsan parang iisipin natin, mga kapatid, na okay na to, pero nako-compromise na pala, mga kapatid, no, ang ating prinsipyo. So tayo ba'y lalaban gamit ang nakasulat, mga kapatid, no, sa kasulatan ng ating Panginoon, o susuko para sa pansamantalang pakinabang? Kasi sabihin natin minsan, kinabang naman ako dito, no? Pwede naman siguro to, no, yung iba nga. So ganun po, kapatid. Pero yun po ay parte ng tukso ng ating kaaway, kapatid. Mahirap po yun. So pangatlo ay ang pagtanggi, no, sa tukso ay nagdudulot ng tagumpay at pagtibay sa karakter. So sa Santiago chapter 1 verse 12, sabi po dito, kapatid, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagsubok sa kanya ay tatanggap siya ng putong ng buhay. Ayan. Sabi nga ni Ellen G. White, mapatid, bawat Kristiyano ay dumaraan sa pagsubok. Kapag tinanggihan ang tukso, mapatid, kung ating tinanggihan ang tukso, sabi pa niya, mahalagang tagumpay ang nakakamit. Kaya kung ating titingnan yung tukso na yon na kanyang ibinigay, mapatid, parang makita natin masaya na tayo doon, no? Pero mas may higit pa pala, mapatid, kung ating tanggihan ito, no? Mas may higit pa. Kaya ang bawat tukso, mapatid, no, sa ating nating tinatanggihan ay nagsasanay din po, mapatid, sa atin na maging kawangis ni Kristo, kagaya kay Kristo. So, lahat na mga tukso na ating tatanggihan, mapatid, no, kung atin itong mapapanagumpayan, maging kawangis po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi laging katumbas, mapatid, nito ang tagumpay sa mundo, pero tiyak, mapatid, ang kapayapaan at pabor ng ating Panginoon. Kaya kung ating titingnan, mas maganda, mapatid, no, na tanggihan natin ang lahat ng tukso sa mundong ito. Dahil alam po natin, mapatid, ang kapalit po ng pagtanggi natin ay, alam po natin, buhay na walang hanggan na kanyang ibibigay sa bawat isa sa atin. Tayo, mapatid, ay laging nasa kung ating titingnan, nasa ano po tayo, hot seat po tayo palagi, mapatid, no, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa pagitan ng tama or mali, tayo ay mamimili, no? Either tayo ay sa kaliwa o sa kanan. Pero, mapatid, sabi nga, meron ding mapatid, yung katapatan at prinsipyo dapat nating ipairal, mapatid. Kay Kristo, mapatid, or kay Satanas ba, no? Tayo, no? Sa gawain po ba or sa mga ino-offer po ba ni Satanas or sa kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoon? Kaya sa umagang ito, mapatid, itong tatlo, no, ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang ating pagiging isang mananampalataya, mapatid, ito ang bahagi ng ating pagsamba po sa ating Panginoon. Pangalawa, ang kaaway ay patuloy na nagpapalitan ng mundo kapalit ang ating kaluluwa. Kasi gusto niyang kukunin, mapatid, no, ang bawat isa sa atin. Then pangatlo po, mapatid, ang pagtanggi sa tukso ay pagtataguyod ng ating karakter, mapatid, na kung saan hindi po natin karakter, kundi karakter ng ating Panginoon ang ating ipinapakita. So tulad ni Kristo, mapatid, nawa ay masabi rin natin, lumayas ka, Satanas.
sa bawat pagsubok, sa bawat desisyon, piliin natin mapatid ang ating Panginoong si Hesus Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat mapatid. God first. Morning po. Amen. 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 Yan. So, Amen mga kapatid. Isa na lang napakagandang lesson sa umaga na ito ang ating natutunan na po. Nawa ang lahat ay natututo, no? Nawa ang lahat ay nabe-bless. Ayan, and I should say, natututo at i-apply natin sa buhay. Yung aking sinabi kanina ay seryoso po yun, ano? Kailangan ko magbago, ano, ng aking sistema. Ang sistema ko, sabi ko pa naman sa mga customer ko, ako yung pinakatapat sa mga nagtitinda sa online, ano. Pero ngayon natutunan ko, hindi pala ako ganun katapat, ano. So, mga kapatid, lahat ng natutunan natin dito ay tinetreasure ko. Yung bang ako yung, para maituro ko sa iba, dapat ako mismo yung unang gumagawa ng tama, ano. So, yan, ano. Ganon din naman sa pagtuturo ng COP sa ating iglesia. Dapat para maituro natin ang maayos, ng maganda, dapat isa tayo sa nakakaunawa nito at ginagawa din natin ito. Yan ang kaibahan ng knowledge and wisdom. Ang knowledge alam mo lang, pero pag wisdom, ito actually sarili ko itong paliwanag. Ano? Ang wisdom, dapat i-apply mo yung kaalaman na natutunan galing sa Panginoon o sa kalangitan. Ano? Yan ang wisdom, tunay na wisdom. Pagpalain tayo ng mga magandang wisdom sa bawat araw nating pamumuhay. So bilang short summary ng ating pinag-aralan ngayong umaga, yung message hindi yung review. So ang Diyos ay nais niyang makita sa bawat Kristiyano, sa atin lahat, ano, ang tunay na pamumuhay. Ayan, ano makita niya? Gusto niya makita yung tunay na pamumuhay ayon sa tamang prinsipyo. Si Jesus yung ating halimbawa dyan, mga kapatid, wala na iba. No? Si Jesus naging tapat sa kahit ano pa man, mapagpakumbaba, kahit na siya inapi, hindi siya natitinag. Kaya talagang maganda yung galing ni Jesus na kailangan natin gayahin. Ano? Ang pananampalataya, hindi lamang sa simbahan dapat ginagawa. Ang pananampalataya ay hindi lamang sa simbahan lamang ginagawa sa araw-araw, kundi kasama na yun sa trabaho, sa negosyo, yan, sa lahat ng buhay, maging tayo dapat ay nandyan yung ating honesty and faith. Ano po? Si Satanas, palagi tayong binubulabog yan. Inaalok tayo ng mas malaking kikitain mo dito pag ito ang ginawa mo. Mas maganda, makakatipid ka pag tumawad ka ng tumawad ka pa. Sige, malaki yung kinikita na yan. Yan, ganyan si Satanas. Ano? Kaya tayo naman nadadala sa tukso kasi may mapupunta sa atin, ano? Kahit maliit. Ano? So, mali mga kapatid, ano? Maging tapat tayo sa ano pa mga kapamaraanan. Ano po? Kaya si Jesus yung ating example. Ano? Be the light of the world and salt in the ground. Maganda, no? Kasi Satanas ay patuloy yan sa sinutukso tayo. Ngunit sa bawat tukso, sabi sa lesson, may pagkakataon tayong pumili. Oo naman, ano? Yun ang maganda. Sa bawat panunokso ni Jesus, kaya hindi naman sa sa bawat panunokso ni Satan, ano ba yan? Baligtad. Sa bawat panunokso ni Satan, katumbas nito yung pag-aalok naman ni Jesus nang gawin mo yung tama. Ngayon, kapatid, binigyan tayo ng karapatan, ng power to choose. Pumili tayo mga kapatid. Ikaw ba'y magpapatokso? O susundin mo si Jesus para maging tapat at maging isang ilaw ng sanlibutan? Maganda yung lesson mga kapatid. Ano? Ito devotional, short devotional. Pag napatayo kayong speaker sa iglesia, sa AY, o kaya sa Sabbath school, sa family time, pwede to. Pwedeng gamitin family time to. Napakaganda, diba? Napakaganda. So, ayan, tayo mo na lang mga kapatid. Tingnan ko muna sa taas, baka may nalampasan ako. Si Sister Emelinda Judil. Salamat po, Pastor Jerry. Marami hindi na nabasa. Marami mga hindi nabasa. Pero anyway, basahin ko dito. No? May mga tatlo yata din hindi nabasa. Pero hindi ko na-save. Nakulagot ako hanapin bukas. Naku po, na-close ko na pa naman yung live namin. Pero anyway, salamat po, Pastor Jerry. Marami akong natutunan sa inyong programa. Dahil ako, pag bumibili, mahilig akong tumawad. Ngayon, alam ko na, hindi na pala tama. Actually, bilang pagpapakita ng pagmamahal sa mga palengke, maliit lang kinikita niyan. Mas maganda wag na tumawad pala. No? Pares tayo, Sister Emelinda, tumatawad din ako dati. Kahit kaunti lang, pero ngayon hindi na. Diretso na tayo magbayad.
So, ganun din naman, ano. Konti lang naman yung kinita nila. Huwag na nating hingin pa yung, buwasan pa yung konti kita. Pagpapakita yan ng pagmamahal sa kapwa, Sister Emelinda, kaya napakaganda. Sige po mga kapatid, tayo manalangin. 30 seconds, ibulong nyo na yun yung mga ibubulong sa Panginoon, mga pangalan. Yung ating paghingi ng tawad kung tayo nasumpungan natin sarili na hindi tapat sa mga araw na ito, tayo ay humingi ng tawad. Let us pray mga kapatid. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa napakagandang umaga na inyo binigay sa amin. Kami natuto, kami ay nakita namin ang kalagayan ng aming buhay. Kami ay maaaring maging tapat kahit kami makasalanan. Salamat po sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng kaliwanagan sa araw-araw. Nawa, sa aming pamuhay araw-araw, hindi lamang kami sa iglesia o sa sambahan, maging may pananampalataya o maging tapat, bagkus sa araw-araw ng aming pamuhay, sa aming pagtatrabaho, sa aming pagnegosyo, sa aming pakipag-usap sa kapwa, sa aming lahat ng ginagawa. O dakilang Diyos, tulungan niyo po kami maging tapat, sapagkat ito ay isang halimbawa ng aming pagtanggap ng Panginoong Hesus ay aming personal na tagapagligtas, ang aming gabay, ang aming ginagaya bilang isang mapagmahal na karakter o pagpakumbaba at tapat na karakter. O dakilang Diyos, bigyan niyo kami ng mas malawak pang kalaman, karunungan kung paano ito ay maiiwasan namin ng mga panunokso ni Satan. Pagamat sa tusong kalaban na kami ay palagi niyang sinisilaw sa mga magandang magandang mangyayari sa aming buhay. Ngunit ang kapalit nito ay aming kaluluwa. O dakilang Diyos, salamat po sa inyong pag-ibig. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng kapatiran. Nakasama namin na nanalangin. May mga binulong kami mga panalangin. Sa umaga na ito, inyo po itong dinggin ayon sa inyong kalooban. Ang sambayan ni Ate Reby kasama ng programa ng San Leonardo at Peñaranda at gayon din ang kanyang buong kapatiran ng San Leonardo Church, gayon din ang kanyang mga mahal sa buhay. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Rosel Hernandez kasama na si Brother Ramon sa kanyang pagpapagaling ng kanyang paningin. Patuloy siyang bigyan ng malusog na pangatawan at dakilang Diyos at makapag-recover ng mabilis. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera dyan sa Tabacao. Ang kanilang gawain doon, ang kanilang pangunguna ay patnubayan niya po sila ng kanilang mga pangailangan. Ang sambayan ni Ate Sister Emelinda Judelia, ang kanyang buong sambayan, pamilya, pati mga anak niya sa malayo. Ang sambayan ni Nerissa Francisco kasama na si Brother Reynaldo Eusebio, ang buong family, si Sister Veronica, gayon din si Liwayway at Romnick Erelia. Dalangin din namin si Sister Mildred, ang kanyang mga mahal sa buhay kasama niya, at ang Sister Wilma Fernandez at ang kanyang buong sambayan kasama ng kanyang mga prayer request. Ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez kasama na si Sister Hannah. Ang sambayan ni si Ate Lorna at Kuya Bobby pa. Ang sambayan ni Ate Mitch sa at ang kanyang buong pamilya at ang kanilang kalusugan at ang kanilang hanap buhay na pinagkakitaan. Ang sambayan ni Sister Heidi Celino Salazar at ang kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang sambayan ni Sister Aurea Melihor at Sister Belinda Salvania at ang kasama ng kanilang mga prayer request. O dakilang Diyos, sambayan din ni Ma'am Pemi kasama na si Ma'am Rachel sa kanyang fast recovery. Ang sambayan ni Sister Teresita Ladia, sambayan ni Sister Evelyn Sabat, Sister Janet, Brother Jojo Gatmaitan, Kuya Melchor, Kuya Narsing, Kuya Monching Calas, ang sambayan ni Sister Marites Curameng kasama ng Campugu Church, ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese,
kasama na yung kanyang anak na nagpapagaling at ang kanyang buong pamilya. At gayon din ang sambayan ni Sister Rose Cruz Encarnado, Sister Shelley Rose Jacinto, ang sambayan ni Brother J. Cruz, yung mama niya, ang kanyang kalusugan, at gayon din si Jelby, at gayon din ang kanyang panalangin na siya magkaroon ng trabaho na babagay po sa kanya o dakilang Diyos. Gayon din ang sambayan ni Sister Maricel Velasquez, Sister Gloria Balbito, ang kanyang prayer request para sa kanyang husband at sa kanyang buong pamilya. Nawa ang aming panalangin ay yung tingin ipagkaloob sa amin ay sa inyong kalooban. Kasama na rin namin sa panalangin ang mga kapatiran na narito ngayon, din namin nabanggit ang kanilang pangalan. At patuloy na pagpalain kami sa maghapon na ito. Kayo ang gumabay sa amin, iwasan makaiwas kami sa pagkakamali at sa mga tukso ni Satan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Salamat sa Panginoon sa umaga nito. At muli ang araw ay magpapatuloy at ang ating pagiging tapat hindi lamang sa devotional kundi sa buong araw ng ating buhay. God first morning po sa ating lahat. Salamat po sa mga nag-share at ngayon ay linggo. Mamaya lalabas na yung araw, si Haring Araw. Tayo magpa-araw at maglakad-lakad. Hanggang dito na lamang sa umaga na ito at bukas mo muli. Kita-kita tayo sa platform na ito. Pagpalain tayo ng Panginoon. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided